So what kung nandyan ako sa loob? Hinampas ko siya sa ulo. Nagiging manyak na kayo ng alaga mo, love. Gusto mo lang makaisa eh. Kagaya nung nakaraan, basta ka nalang pumasok sa banyo habang naliligo ako. Nalate tuloy ako sa pagpasok sa trabaho. Hirap niya sa binata sabay sarado sa pintuan. Nagsimula na siyang busisiin ang laman ng paper bag. Napanganga siya sa presyo ng damit na binili ng binata para sa kanya. Doble pa sa sahod kong isang damit na ito. Sa sikat na brand niya ito binili online. Tiningnan niya pa yung isa, ganun din ang presyo, pero mas mahal ang sandals na binili nito. Hey, black rhinestone ankle strap stiletto heel sandals. Ang ganda, and I love it. OMG! Ang galing pumili ng kasintahan niya. Kaya lang ang mahal ng mga yon. Isinuot na niya ang isa, nahirapan siyang isara kaya binuksan niyang pintuan para magpatulong kay Rafi na isarang zipper sa likod nito. Love, pasara. Sabay talikod sa harapan ng binata. Pero bago nito isara ang zipper ng dress niya, hinalikan muna ng binatang naka-expose niyang likod. Bahagya siyang napaigdad sa gulat. Nagsitaasan ang balahibo niya sa ginawa ng binata. Love, ano ba? Parang gusto ko na naman magalit. Inis niyang sigaw dahil sa gulat. Ito na nga, isasara na. Inosenteng sabi nito, sabay yakap sa kanya. Una niyang sinukat ang beige color vintage off-shoulder maxi dress. Pinakita niya sa binata at namangha ito dahil bagay na bagay daw sa kanya. Ngumiti siya. Sinunod na isinukat ang isa pa. Ang kulay naman nito ay emerald green off-shoulder maxi dress. Same lang din ang haba hanggang sa may lagpas ng tuhod niya. Pinapili niyang binata kung anong mas gusto niya or mas bagay sa kanya. Umikot-ikot pa siya sa harapan nito at nag-pose. Naglakad na parang nasa fashion show siya. Pwede na ba akong maging model? May konting ganda naman ako, di ba, love? At nice pa. Kindat niya sa binata at sabay pose ulit. Napabungis-ngis naman ang binata sa harapan ng paglalakad niya. Para kang sasabak sa gera, love. Forget about what I've said earlier. Hindi pala bagay sa'yong mag-model. Natatawa nitong sabi. Pero joke lang nito yon. May potensyal talaga ang dalaga na may katamtaman na tangkad, magandang hubog ng katawan at may nakakaakit at maamong muka. Sumimangot siya. Kanina lang puring-puri ka sa akin, tapos ngayon nilalait mo na ako. Kala mo, pwede rin naman akong maging commercial model ng mga lingeries. Maraming connection yung kaibigan kong si Cyrene sa fashion world. Makinis naman ang balat ko, diba? At nice naman ako. I think fit ako sa napatigil siya at nakita niyang binatang hindi pala nakikinig sa kanya. Love, nakikinig ka ba? Maktol niya. May sinasabi ka ba? Baliwala nitong sabi. Napasimangot na naman siya. Alam naman niya na hindi ito agree sa sinasabi niya. Sabi ko, nice naman ako at makinis ang balat, diba? Tumango ito. So, pwede ako mag-model ng mga lingeries. Ang gaganda kasi ng mga yon, nakita ko sa magazine. At, basta na lang niya sinakop ang labi ng dalaga habang nagsasalita ito. Pinakawalan lang ng binata ang labi niya nang mawalan na sila ng hininga. Habol nila parehong paghinga. Baliw ka ba? Gusto mo ba akong mamatay dahil sa halik mo? Nagsasalita pa kasi ako eh. Bigla ka nalang nangahalik dyan. Panira ka ng moment of truth ko. Simangot niya. Yumakap lang ang binata sa kanya. I don't like what you've said. Hindi ka magmamodel ng mga ganun kaikling tela. Ayokong pagpistahan nila ang katawan mo. Your body is for my eyes only. Wala nang iba. Huwag mo nang pangarapin pa, love. Hindi talaga ako sang-ayon dyan. Inis nitong sabi. Para kang timang dyan. Sabay hampas niya sa balikat nito. Nagbibiro lang naman kasi ako eh. Ang KJ mo, love. Alis ka na nga dito nang makapag-ayos na ako. I'm hungry already. Kinintalan muna siya ng halik sa noo bago lumabas na para makapagpalit na din ito ng damit. Beige ang napili ng binata na suotin niya. Mas okay daw yon para sa dinner date nila ngayon. Bumagay pang stiletto sandal na binili nito. Ang galing talaga nito pumili ng damit. Sosyali ng taste nito. You look so beautiful and charming, love. Nagniningning ang mga mata nitong sabi sa dalaga. Nang makita siyang lumabas sa dressing room, matamis naman siyang ngumiti. Hinawakan nitong isa niyang kamay at pinaikot siya. Nagtawanan sila ng magtama ang kanilang mga mata. Naka-black tuxedo naman ito. And he is really so handsome kahit anong isuot nito. Umabresyete siya sa binata. Saan tayo pupunta, love? Excited niyang tanong. Just wait and see. Kindat nito sa dalaga. Excited na siya. Nagtaka siya nang dumaan sila sa hagdan paakyat.
Bakit dito tayo dadaan? Hindi nakatiis niyang tanong. Ngumiti lang ito. Pag-akyat nila sa rooftop, napahawak siya sa binata dahil mahangin. At sobrang dilim, nagulat pa siya sa biglaang pagbukas ng mga mumunting ilaw sa paligid. Napanganga siya dahil sa mga nakikita niya. May sinenyasan ito para sindihan ng mga kandila. Mas lalong gumandang paligid at mas halata ng heart shape na ginawa nila. OMG! Wow, ang ganda! You did this, love? Masayang tanong niya. It's so lovely and romantic candlelight dinner date in the rooftop. Just wow! Do you like it, love? Nakangiti nitong tanong sa dalaga. Yes, love. Ang ganda. I can't describe how beautiful the setup you made. That's so awesome. I really love it. Masaya niyang sambit. I'm glad you love it. Sabay yakap at halik nito sa pisngi niya. Let's go, love. We can take photos. Oops. Before that, kain muna pala tayo. Kimi niyang sabi. Kumapit siya sa binata at sabay turo sa mga pagkain. I'm hungry pala. Maya na tayo magpicture. The food is waiting. Excited niyang sabi at sabay hila na sa binata. I knew it. Food is life. Natatawang sabi ng binata. Pinaghila siya nito ng upuan bago umupo ang binata sa harapan niya. Ang ganda ng setup na ginawa nito. May heart shape na gawa sa candle and rose petals na malaki. At sa gitna naman ay may square na napalibutan ng mga white curtains na nakatali bawat isa sa bakal na yon. At may mga ilaw na nakasabit at nakalaylay. Sa loob noon ay isang lamesa at 2 upuan. May isang bouquet of red roses at may isang heart shape na napakakintab. There's a white bucket pa, with wine glass syempre. Maglalasing ba kami? Sa isip-isip niya. May isang tangkay ng red rose na nakalagay sa isang cute na vase. This is so perfect. Napaka-romantic ang pagkagawa nila. I'm surprised indeed. Gusto kong surpresahin ka dahil deserve mo to. And also, I want to make it up to you dahil sa nagawa ko. I know this is not enough kumpara sa sakit na dulot ng mali kong nagawa. Pero I still need to do this at mag-effort para ipakitang sobrang nagsisisi ako sa aksyon na ginawa ko. At higit sa lahat, para magpasalamat sa pag-aasikaso sa akin. Simula noong una, hanggang sa gumaling ako. I super appreciate it so much, love. I love you. Madamdamin itong pahayag sa dalaga. Sabay hawak sa kamay niya sa ibabaw ng lamesa. Sobrang natouch siya sa effort ng binata. At napaluha siya dahil sa mga sinabi nito. Wala naman yun sa kanya, nakalipas na at nakalimutan niya na din. Ayaw niya kasing magtanim ng galit at sama ng loob sa puso niya. Dahil mabigat sa dibdib at siya lang din ang masasaktan. Just let it pass and go. Ganun lang yun. I love you too, love. Napangiti siya ng halikan nitong likod ng palad niya. Let's eat, sabi ng binata. In-order mo ba ang mga to? Ang sarap nito, beef with broccoli. Mas masarap pa to kaysa sa kinain natin sa restaurant noon. Komento niya habang panay ang nguya niya na wala ng poise niya pagdating sa pagkain. Amused naman siyang tinititigan ng binata. Napapangiti pa ito. Careful, love. Eat properly. Sila Nanay Linda nagluto. Nagpatulong ako sa kanila to set up all this. Super supportive nilang lahat, lalo na si Lola at Lolo. Sabi ng binata at pinunasan nitong bibig niyang may tumutulong sauce. Ngumiti lang siya. Ang ganda ng suot natin, parang nasa world-class restaurant tayo. Plus ang sasarap pa ng mga pagkain. Nakakakilig. Daldal pa niya. Natawa ang binata. Napailing-iling na lang ito. Sa akin ka ba kinikilig o sa pagkain? Tanong ng binata na matamang nakatitig sa mukha ng dalaga. Both. Pareho kayo ng pagkain na nakakakilig at masarap. Ayan, para hindi mo na pagselosa ng pagkain. Hagik-hik niya. Humalakhak naman ito dahil sa sinabi niya. Nagiging naughty ka na talaga, love. So, pagbibigyan mo na ba kami ng body ko mamaya? Nangaakit nitong tanong. No, may trabaho ako bukas, mapapagod ako. Kain na nga lang tayo, nasa harapan tayo ng pagkain, kalandian ng usapan natin. Sita niya sa binata. Ikaw na una eh. Nakanguso nitong sabi. Ang cute talaga ng lalaking itong umuso. Sorry naman, sabi na lang niya. Pero honestly, love, salamat sa effort and incomparable love that you give me. I could not ask for more. Ikaw lang sapat na. Emotional niya sabi sa binata. Kinuha naman ulit ng binata ang isang kamay niya at hinalikan ulit nito ng matagal ang likod ng palad niya. Napangiti siya at may pagmamahal na tiningnan ng binata.
Same here, love. Even the world against us. My family, relatives, and friends against us. I still stand beside you. Fight for you. Always choosing you. Tandaan mo yan, love. Kahit papaglayuin tayo ng tadhana, always remember na ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin at pipiliin ko, love. Ngumiti siya sa binata. Thank you so much for loving me unconditionally. Pangahawakan kong mga sinabi mong yan kasi kahit maraming may ayaw sa relasyon natin, mananatili ako sa'yo. Mamahalin ng mas higit pa sa pagmamahal mo sa akin. No matter what happen in the future, ikaw at ikaw pa rin ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Tumayo ang binata para yakapin siya. Kaya tumayo na din siya at agad yumakap sa mga bisig ng binata. Mahigpit naman siya nitong niyakap pabalik. Ang drama natin, love. Nahawa na ako sa kadramahan mo. Pwede na tayong mag-artista. Nagkatawanan silang dalawa sa sinabi niya. Mga ilang minuto pa silang nagyakapan bago bumalik sa kanilang upuan. I have something for you. Malambing nitong sabi sa kanya. Nakita niyang kinuha nitong heart shape na nasa lamesa. Binuksan nito iyon. Tumambad sa harapan niyang napaka-cute na dalawang ring ang nasa loob. Manipis lang ito, mas manipis pa sa alambre. Ang cute, may infinity sa gitna na manipis din. Pag isinuot yun, hindi gaano mahahalata dahil sa nipis nito. Ilapit mo yung kamay mo, love. Utos nito sa dalaga. Agad naman niyang inilapit ang isang kamay niya. This ring is a symbol of my never-ending love for you. Mas mahalaga pa to sa kahit anong klaseng singsing sa buong mundo. Huwag mo tong aalisin sa kamay mo, love. This ring is my infinitely love for you. Sabay suot nito sa gitnang daliri ng dalaga. Napaluha siya dahil pakiramdam niya engaged na sila ni Rafi. Binigay naman ng binatang isa pang singsing para siya din ang magsuot sa daliri nito. Wala siyang masabi dahil sa overwhelming happiness na nararamdaman niya ngayon. I love you very much, Rafael Holmes. I'm so speechless. Yun na lang ang nasabi niya bago niya isinuot sa daliri ng binatang singsing na hawak niya. Hinalikan din niya ang likod ng palad ng binata. Pag-angat niya ng mukha, nakita niyang nakangiti at may pagmamahal itong nakatitig sa kanya. Ngumiti din siya pabalik. Maganda sa daliri natin. Manipis lang siya at hindi mahahalata na may suot tayong singsing. This is a white gold rings. Sabi nito, tinila siya nito patayo. Sumunod naman siya. Masuyo siya nitong tinitigan. At marahan din na hinahaplos ang mukha niya. Napapangiti siya sa pagmamahal na nakikita niya sa mukha ng binata. Nang lumapit na ang mukha nito sa mukha niya, ay siya nang unang humalik sa labi nito. Ramdam niyang ngumiti ito habang magkalapat ang kanilang mga labi. Saksi ang kalangitan kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Gaano man kakomplikado ang lahat basta ang importante wala silang inaapakan na ibang tao. Mananatili pa rin ang pagmamahal nilang dalawa. Masaya silang ipinagpatuloy ang pagkain. Marami silang usapan at kwentuhan. Puno ang tawanan sa buong rooftop na yon. Sumayaw din sila kahit walang tugtog. Hindi niya sure kung slow dance yon dahil magkayakap lang silang dalawa at kaunting galaw lang ng katawan nila. Ayaw pa nga sana ng binata pero napilit din niya ito dahil sayang ang romantic na kapaligiran kung hindi sila sasayaw. Pinakanta niya na lang ang binata habang nagsasayaw silang magkayakap. Dahil pareho nilang naiwan sa kondong mga cellphone nila. Ganoon ang binata. Ayaw nitong dala nilang mga cellphone nila minsan para daw walang istorbo. Sumang-ayon na lang din siya. Napakalambing ang boses nitong kumanta. Parang hinahaplos ang puso niya sa lamyos ng boses nito. Mas lalong na-inlove na naman siya ng lubusan dahil sa boses nito habang kumakanta. Napakasaya ko sa araw na to. Napakaswerte ko dahil mahal na mahal ako ng simpleng bilyonaryo na to. Napaka down to earth. Wala na akong hihilingin pa.